Let's open our Bibles to the Gospel of Matthew. Matthew chapter 6. Matthew chapter 6, the Lord's Sermon on the Mount. And then we take time to read beginning verse 22 to 24. Beginning verse 22 to 24. We invite those that are with us online, please do join us in reading these verses from Matthew 6, reading from verse 22 to verse 24. And if you are there, let's read together these verses beginning. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold on to the one and despise the other. Ye cannot serve God and Mammon. Let's turn to the book of Proverbs in the Old Testament. Proverbs chapter 30. Proverbs chapter 30, verse 7 to 9. Proverbs 30, verse 7 to 9. Again, let's read these verses together. Ready? Two things have I required of thee. Deny me them that before I die. Remove far from me vanity and lies. Give me neither poverty nor riches. Feed me with food convenient for me, lest I be full and deny thee, and say, Who is the Lord? Or lest I be poor and steal and take the name of my God in vain. Sa atoa karon nga pagpadayon sa atoang pagtuon on this biblical responsibility for stewardship, we will continue looking at what we have started to consider last week on the third principle that we must consider in thinking rightly regarding our finances. Sa mga minglabay nato nga mga pagtuon, ato ang nasayran ang una, if we are to manage our finances in a way nga kini makahimaya sa Ginoo, we must work hard to increase our income and earning. Magkugi. In contrast sa kadaghanan karon nga mga pamaagi nga get rich quick, kanang gitawag nila og double your money in 3 years. You know, ang naagayod sa pagtulunan sa pulong sa Ginoo, ang pamaagi nga gihanay diha o gusto gyud ka nga magmabungahon sa imong kinabuhi, moasinso sa imong kinabuhi, magkugi. Yes, it is so common nowadays sa mga tao sa kalibutan that they would resort to doing illegal practices, engage in illegal activities, nga usahay makuratan na lang dayon ka nga, asinso naman dayon. Sunod nimo nga madunggan, gihamag. Sunod nimo nga dunggan, gilusob, bantog ra di ay. Now, I think that was last week, I'm sure you also have heard of the news nga allegedly one chemical engineer nga diin ang iyaha nga kanang dili dayto sideline, mainline na gyud kay mao may iyaha nga gihimong panginabuhian. Although the Society of Chemical Engineers refuted the fact nga sa ilaha nga kanang talaan og listahan walay na rehistro nga adto nga ngalan. So it could be nga kato nga tao
he may have studied chemical engineering pero wa gyud makakuha og lisensya or maybe wa gyud makakuha og board. But the thing is, amazing nga diin sa iyahang yanong balay o kanang unit nga giabangan, nakahimo siya og igo-igo gyud nga gidaghanon nga iyahang madispatchar sa nagkalain-laing dapit sa nasod. And so-called ingon pa nato kanang gitawag nila karon og mga party drugs. So muna usahay no. Sometimes ang tao tungod sa kanabang tinguha og ambisyon nga gustong madato, musod sa mga illegal nga kalihukan. Sagdi na lang kita sa una kay nga to pamuhay-buhay man to, duwa kintahay kay haron maluwas, duwa diri haron maluwas, hangtod nga wa gyud nahalin kay kaon tanan. The only rule nga atong masayran diha is to work hard. Ang uban pod wala tuod dinha apan naa diri sa lain nga pamaagi kanang ingon pa nato famas, famasin ba, famas nga diin mutaya sa luto, mutaya sa unsa-unsa na naron nga kuan hangtod naa naron diha sa inyohang cellphone. Unya imbes nga mamasin ta kita mahinoy nabasin. Now, we have learned that, no? Working hard to increase your income. Moro ginay pamaagi ang husto nga pamaagi. Ikaduha, planning carefully to avoid pitfalls. Unya ang tulo, ang pagkat-on to be a generous giver. Now, this is exactly opposite with the way of the world. Kaya ang understanding sa tao sa kalibutan, o gusto gi kang magdato, ugong. Pero sa pagtulunan sa pulong sa Ginoo, kung gusto gyud ka maadunahan, panghatag. You look at your notes. Giving to the Lord helps overcome the temptation to hoard their riches. Hoard their, kanang hoard imong gitaguan, gipugnan imong gihipusan. Hoarding. Apan unsay pagtulunan nga atong nasayran, giving to the Lord helps Christian overcome the temptation to hoard their riches. Those who are successful at acquiring financial wealth are immediately presented with a temptation to greedily stockpile. Stockpile. Kanabang ilahang hipusan. Kanabang ilahang taguan. To give is to counteract this temptation by considering the needs of others rather than being consumed by self-indulgence. Moreover, stockpiling wealth is risky business, since earthly riches have a way of disappearing. Hinumdum mo sa gisulti sa atong Ginoo in the Gospel of Matthew, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, where thieves come for to steal. Unya, mauman ni. Back in the olden days, in biblical times, mauni siya, risgo gyud kaayo, kaya nga naman, wa pa may bangko sa una. Naaraman nila hipusan sa ilahang, balay ang ilahang mga bahandi. Muna nga risgo gyud kaayo. Unya, ang antidote ra gyud niya na is, o gusto gyud ka nga dili kang mag-uol sa imong bahandi nga imong gitaguan, unsay gingon diha? Hala, ipanghatag. Nga naman, kay sa imong pagpanghatag, na-bless ang mga tao. Sa pagka-bless ang mga tao, dili nato ni unayon kay manghatag ni nato. Di ba no? Moapil pa hino nagbantay ang inyong mga silingan.
ug unsay imong kabtangan. You look at your notes. Brother, our notes is behind our bulletin, so you can follow. Ingon diya, to give is to counteract this temptation by considering the needs of others rather than being consumed by self-indulgence. Kana bang makaginhawa gani gamay? Wala. Self-indulgence. Moreover, stockpiling wealth is risky business since earthly riches have a way of disappearing. Giving then is also a means to invest in eternal things, amassing a great treasure in heaven that can never be lost. Now, mo ni atong sabton pag-ayo mga igsoon ha. Kung ikaw na bless sa Ginoo ug makat-on ka sa paghatag niini sa uban. Now, sagad gud nato nga nasabtan ini labi na sa ato ang tradisyon sa kultura sa Pilipino. Mahilangit yung kaana kay matinabangon kas mga kabus. No, dili na siya mao ang pagtulunan. Kanang laying up treasures in heaven is simply a reward nga gihanay o gipaabot o kanang giandam sa Ginoo alang ni adto nga mga katawhan nga anaa sa pagtuo. Now, sayri nga ang kaluwasan ang ato ang lisensya o gate pass para makasud sa gingharian sa langit, dili atong mga maayong buhat, kung dili pinaagi sa pagkamatarong ni Ginoong Hesukristo, nga diin atong gibutang ang atong pagtuo o pagsalig. For by grace are ye saved through faith. Now, sa ato ang pag-angkon ni ana nga kaluwasan, if we live our life in a way that we reflect the goodness of God, the kindness of God, and the love of God by learning to give and share to others, mao na siya diha, that you are laying up for yourselves treasures nga wa nimo gitigom sa imong kaugalingon ug para sa imong kaugalingon lamang diri sa kalibutan, kung dili imo kini nga gibahin-bahin ngadto sa uban. Unya sa imong pagbahin-bahin sa uban, ang Ginoo galantaw ug iyahang gikahimuot diha ang imong gibuhat. Siya sa iyahang kaugalingon nag-andam usab og gasa diha para kanimo. Now, we are familiar with the expression dividend. Ang atua heavenly dividend. No? Heavenly dividend. Nga ang atong kanang panalangin gapaabot tua ngadto sa gingharian sa langit. Giving then is also a means to invest in eternal things, amassing a treasure in heaven that can never be lost. It therefore repositions the heart. In other words, giusab, no? It repositions the heart from being focused on the things of this earth to the things of God. Set your affections on things above. Seek those things which are above. Now, second, giving to the Lord helps Christians overcome the temptation to forget Him. Sa ato ang gibasa kaganiha, nga diin, kang naa ka sa kaadunahan, sa kaayahay, sa kaharuhay, sa kinabuhi, naa gyud ang dako nga tendency nga makalimot ka sa Ginoo. Atong gibasa ganiya from the book of Proverbs. 2 things I ask of thee. Ayaw kong himuang dato, kay dakong posibilidad nga makalimot ko nimo. Ayaw sad kong ibutang sa grabe nga kalisod, kay basig makadakog kauwaw sa imuhang ngalan.
In Proverbs 30, atong gibasa ganiya, the writer asked God to protect him from both the trials that attend to abject poverty and the deceptive comfort that comes from wealth. The danger in the latter is that he will forget God and become too dependent on himself and his money. In Matthew 6, Jesus reminds us that the eye is to be clear and seeing properly. If the spiritual eye is functioning rightly, then it will direct the believer in the righteous path regarding money. It will cause him to always see God as the provider of wealth and the one to be honored. Since no one can serve both God and money, the act of regularly giving money to the Lord demonstrates who our true master is. Subo lang kayo mga kaigsuonan kay karon bitaw kung naamo diha sa social media. I don't know og asa po na nangagikan nga kanang kapungot o kasagmuyo sa mga Kristohanon ba nga kadunay kung magkasugat ka ng naay mga ipamutang diha nga ang Kristohanon nga pagsimba nga diin pinugsanay ang ikapulo, pinugsanay ang kanang paghatag nga diin naagyod kunoy check attendance kinsay nakahatag o kinsay wala. Now dili putang makamahay sa uban kay naa sa gyud mga pastor anang ilang sana reels ug mga video nga ihatag ang ikapo mura bag ang tanan mensahe na lang pud nga iyaw sangyaw puros na lang ang paghatag sa ikapo. So dali kayo nga makuan sa mga kaaway sa ebanghelyo ba sa uban mga relihiyon o pagtuo tan-aw rago ng Kristohanon nga pundok puros lang gyud kwarta ang gihisgutan, ang halad, ang offering ug ang ikapo. Now ug course ako ang bahin nga makasugat ko ana nga mga video diha masubo ko kay nasayod man ta nga dili na siya mao ang intensyon nga nung anang pagtulon-an nga atong balik sa Ginoo. It is clearly taught in the Bible nga atong pasidunggan ang Ginoo by giving the first fruits of our substance. Apan sa mga tao sa kalibutan nga wa masayod ana nga mga pagtulunan, dali ra gyud kaayo alang kanila nga himuan og istorya nga diin ang Kristohanon nga pagkinabuhi kuno panapi, investment, o whatever nga mga pamagi. Now, sa usang bahin, dili tang makamahay kay una, wa sila masayod sa pagtulunan. Sa ikaduha, di po natong ikalimot, di po natong ikapiyong sa atong mata, nga naa sige, gasangyaw nga ang agenda naagid anang dapita. So, sa atong bahin, ato ni siyang gitun-an sa husto nga panlantaw in a proper biblical perspective. Nga diin, we can have a proper understanding and attitude why we give, why we honor the Lord pinaagi sa ato ang offering. Now, katapusan, third, giving to the Lord helps Christian overcome the temptation to be anxious by reminding them that God is in control and that His kingdom is their highest priority. We all know that. Matthew 6:33, seek ye first, no? Paul told the believers at Philippi, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Lantawa ang gisulti ni Apostol Paul, be careful for nothing. In today's language, it simply means nga ayaw ka o kabalaka. You don't be anxious. You don't worry.
Kagabi, I had a phone conversation with Pastor. Pastor is currently in India, ministering sa mga kaigsuonan nato dito and to attend a family gathering. Unya, kana bang, nindot ba kayo nga kana bitaw mag-istorya bitaw mo nga kanang pupareha mo frequency ba? Nga diiningon siya nga, brother, I know where you stand in regards to the scripture. Dili na ko kinahanglan musulti pa nimog mga positivity, encouraging words. Kay kaybaw ko nga na-encourage ka sa pulong sa Ginoo. You know, we kana bang nangatawa lang in the entire conversation, correct, that's right. Kana bang, because magkaabot mong good sa among pagtulunan ba? Nga siya mingon, brother, I don't need to tell you anything. I know where you are in the scripture. And I know that you know what I'm going to say. Nangatawa lang kanang nga after all, it's no longer about whether the result is good or bad. It's all about the will of God. Kay kwaon ka sa Ginoo og dili, unsa may atong mahimo god? Di ba? Of course, ako ang bahin, I appreciate, I shared with you some. Although ang uban nga kanang mga kuan medyo dili lang kay ko komportable kay ang uban very personal and very kanang emotional na kaayo ang ilahang nga mga message ba. Sometimes ilang ipadar pinaagi kang Carol, sometimes ilang ipaagi sa kuha nga ayuhon jud kas Ginoo pastor kay course makadasig ka. I know madasig ka og makadasig yun nga. I pray pastor nga ayuhon jud kas Ginoo. Praise the Lord. Pero sa atuwa kong kasing-kasing og magkanunay tang mag-focus nga ayuhon kas Ginoo, unya ang katuyuan sa Ginoo is the other way around, mahugno ka. You follow? Now, ayaw pugsay pa nga may sugot na lang yuday kang mamatay, pastor. Now, dili ingon nga musugot lang yudang mamatay. Ang ato nga, og unsay kabubuton sa Ginoo. Mo lagi, ingon sa storya may siya, brother. Inko, yes, I know. So, bisan to, ingon nga, no positive words, pero taas nung kayo ang among istorya. And we were talking about the Word of God. Nga kana bang not dwelling on maayo ka, maayong resulta, paabot lang ta every day of our life og unsay katuyuan sa Ginoo. Mao lagi na nga it becomes meaningful na mukanta na kag day by day, moment by moment, little by little. Unya, although of course I look at him and I consider him as a fatherly figure. Although there are times that we will treat one another as a friend, as a brother. Nga, siya sa katapusan ng dapit sa amo ang kanang istorya. Ayun siya, brother, are you sure you still can go to Bohol tomorrow? And ko, yes. Maayo pa ang ako ang pamatis pang lawas. Ang problema lang yun nako kining kalibutan nga akong gilukdo sa akong buko-buko. Pero ko nga, ang akong panglihok, okay pa. Makahihimo pa ko, makabiyahe pa ko. No, I'm just wondering kay 2 ka oras ka nga maglingkod, dili ba sakit? Ko nga, sakit na anak, pero maagwanta ra gyapon. So, ingon na anak ba? Kana bang, pares, mo giingon ni Paul bitaw diha, nga, be careful for nothing. You don't worry. Wala na mag-ingon nga, wala gyud kay angayng kawurihan, pero taliwa sa imong kawurihan, ayaw pagpapildi diha sa imong wuri. Kaya ningon ang tambag diha, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Dili ni siya nga atong limtan, atong piyungan, atong i-deny nga natay si pamati, atong i-deny nga natay. No. It's all about looking at it sa paagi nga dili kang mapukan, anak.
Kung dili nga magpabilin ka nga overcomer and conqueror, even in the midst of many affliction. Unya, human may nagstorya, ibutang na ko ang cellphone. Karon pag bangon ako akong gilantaw, na siya message nga, may the Lord be with you as you travel to Bohol. But in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep, you look at this, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Now, kini siya nga kamatuoran, angay ni natong katunon kay ngano man. Samtang naa ko ani nga kahimtang, I am sure kamo sad naapod mo inyo, di ba tinon? Naatatanan. Ang prinsipol ug ang kamatuoran sa pulong sa Ginoo maoy ato nga gihuptan. Now, nangatawa na lang gani may kay si pastor pod ingon siya nga, atong miaging adlaw ni naog sa kalit ang iyahang ingon siya, I think I'm about to die ana. May gani kuno kay kita din siya tamis ba nga kuan niya hinay kuno kay ni Saka pero naglain na gid ang iyahang gipamati. So ako ngunahon ko mao na rin fellowship lanta sa to ang mga affliction. Pero sa dayang istorya mi, sige lang mi katawa. Ako katawa ko siya-siyang linya sa dito, sige siya katawa. Ikaw man yung istorya, imingon mo siya, how about you? Ko nga, okay ra gyapon ko karon. Sa ignonon gani ko, parehas gahapon. Pero maglisod man tao in English, good? Yango lang ta. Be careful for nothing. It's not that we're denying, but we simply look at it as it should be. Nga dili nato na siya, mas dako ang Ginoo kaysa ato ang kahimtang. Whatever it is, ng imong problema, mas dako ang Ginoo over and above sa ato ang mga giatubang.